What's up guys? Welcome back dito sa ating channel. So ngayon guys, may bago tayong update dito sa missing sabungero. So alam nyo guys, napakatagal na ng kaso na to na hanggang ngayon ay hindi pa nga nahuhuli itong negosyanteng si Atong Ang dahil sa kanyang warrant of arrest at patong sa kanyang ulo, no? So hindi pa siya nahuhuli hanggang sa ngayon at eto, may pumutok na naman na bagong update tungkol dito sa pamilya ng mga biktima. So, eto, sinusuhuran daw sila ni Atong Ang upang hindi sumipot sa mga pagdinig sa kaso na isinampa nga dito kay Atong Ang. Sinusuhuran sila. Ang tanong dito, magkano kaya naman ang sinuhog dito? May isa kasing biktima, pamilya ng biktima, na nagsalita sa media tungkol sa panunuhol nga di umano ni Atong Ang dito. Ayon dito sa bagong latest news guys, eto, sabi dito, pamilya ng missing sabungero, sinusuhuran umano para humina ang kaso. So, meaning, pinapahina daw ni Atong Ang kanyang kaso sa pamamagitan ng panunuhol ng datong sa mga biktima ng missing sabungero, sa mga pamilya niyan. So, kung ikaw guys ay kasama sa mga nawagan o isa ka sa mga biktima, tatanggapin kaya ninyo ito? So ito, panoodin natin ngayon yung bagong news, no? Tingnan natin kung ano magiging reaction ninyo dito. So ito, sabay-sabay natin panoodin yung video. Ayan, paano ba yung sinasabing panunuhol na yan at sino ang mga nanunuhol sa mga pamilya ng missing sabungero? June, direktang itinuro ng pamilya ng ilang missing sabungero itong abogado na umano'y malapit kay Charlie Atong Ang na siya umanong kumakausap sa kanila at kinukumbinsin sila na huwag nang dumalo sa mga pagdinig. Mayroon ding umanong mga ilang pulis na tumutulong para pigilang umusad yung mga kaso. Hindi lang pala si Atong, may mga kasabwat din sila dito o kasama na mga pulis daw na tumutulong din upang hindi nga umano yung mga biktima nang sa ganun humina ang kaso, wag silang umaten ng mga hearing, no? So dito pala ay talagang gumarapit ang mismong abogado nito o malapit na abogado dito kay Atong Ang sa mga pamilya ng biktima at ino-offer yung suhol. Ang tanong, magkano kaya ang suhol na to? Hindi yan daang libo for sure, kasi kaso yan, may patong si Atong sa NBI, sa mga kapulisan natin dahil wanted na pugante din yan, si Atong Ang. Milyon ang offer niyan. Tingin ko may ilan dyan nakakagat dahil sa tagal ng kaso, sa tagal ng pag-usad, sa tagal ng paghahanap kay Atong Ang, hindi pa din siya nahuhuli hanggang sa ngayon. Ay tingin ko, baka yung ibang pamilya ng nawawalang missing sabungero dyan ay kumagat na dyan sa offer na yan, no? Diba? Kasi napakatagal na, wala nang update. Ito na lang ulit, nagka-update dito sa nawawalang mga sabungero na to, no? Pagpatuloy natin yung video. Sumbong ng isa sa mga complainant, marami na sa kanilang mga kasamahan ang hindi na dumadalo sa pagdinig. Mula sa mahigit 35 na lamang silang matiyagang sumusubaybay sa itinatakbo ng kaso. Nako, ang laki nun, nawala sa baka tumanggap na sila ng suhol talaga. Kasi 30 daw sila, tapos sabi dito sa nagbunyag, kumbaga isa sa mga pamilya ng biktima, 5 na lang daw silang umaaten. So ibig sabihin, nagtagumpay si Atong Ang na pigilin yung iba pang mga complainant, no? Kasi isipin nyo, wala na. 5 na lang sila. Paano pag nasuhuran pa yung 5 na yan? Wala na. Balik na siya sa bansa natin. Kung wala man siya dito, ganun talaga kapag sa tingin nyo, guys, kahit kayo naman ang nasa sitwasyon ng mga pamilya ng biktima, sa tagal ba naman wala nang halos mawala na sila ng pag-asa na mahuli nga ito si Atong, tatanggapin na lang nila yung offer, di ba? Sa pagbabagong buhay na lamang nila. Ganun talaga, wala tayong magagawa dyan. Kung gusto ng ilan sa mga pamilya ng biktima na tanggapin yung suhol, wala na tayong magagawa dyan. Niya,
Ito lamang April 16, 2026 nang kausapin siya ng naturang abogado upang kumbinsihin itigil na ang kanilang laban. Mhm. Nung pumayag po akong makipag-usap sa kanya, parang ang gusto niya po kasing palabasin ay itigil na namin yung laban dito sa meeting sa Bungero. Naggusto niya po na wag nang umattend ang mga complainant. Kasi ilan na lang po kaming natitira doon. Out of 19 complainant, 3 na lang po kaming complainant sa Santa Cruz, Laguna. Mhm. Pagkatapos Tignan nyo guys. Sabi nung isa sa mga complainant, sa Laguna, 19 sila. Ngayon, 3 na lang. Isipin nyo. Tumanggap yun guys ng suhol. Baka nakipag-usap na yun, nakipag-ayos na yun, kapalit ng malaking halaga, di ba? Isipin nyo, hindi nyo sila masisisi. Dahil tingin nila, nawalan na sila ng pag-asa na makuha nilang hustisya, maipakulong itong si Atong Ang. Wala na. Kaya pala hindi na masyado pumutok itong kaso ng missing sa Bungero dahil dito, no? Dahil sa balita na to na sinusuhuran nga ng abogado o ng kampo ni Atong itong mga ilan sa mga biktima na wag na ituloy ang kaso. Kasi guys, kapag yan ay umatras na, hindi na itinuloy ang kaso, wala na, malaya na ulit si Atong Ang. Pwede na siya ulit magpakita. Matatrash na yung kaso niya sa korte. Diba? So, magagawa na lamang talaga ng ilan kung kaya pa nilang kumapit talaga at ipaglaban yung hustisya, may ilan pa dyan talaga na ipagpapatuloy yan, no? Kung hindi sila masisigaw at hindi sila mawawalan ng pag-asa. ng kanilang pag-uusap, inabutan umano siya ng sobre na may labang 20,000 piso. Ito ay para umano sa pamasahe at paggastos. Ngunit hindi niya ito binuksan sa takot na baka gamitin ito laban sa kanila. Pinakiusapan din umano sila na ng mga pulis at security guard na mga suspect at akusado ng missing sa Bungero case na nasa custodial facility ng PNP. April 22 naman, June, muling nakipagkita sa kanila ang babaeng abogado sa isang hotel sa Mandaluyong kasama ang iba pang complainant. Dito inalok sila ng tulong kapalit ng hindi na pag-a-attend sa hearing. Nasa 40,000 pesos kada buwan ang ibinibigay umano sa kanila kung saan ihihinto ito o inahahati ito sa kinsenas at katapusan. Bukod dito, ibinigay din ang iba pang mga hiling ng mga complainant gaya ng pamamasyal, swimming at pagpasok sa mga kasino. Aba, mukhang yung ilan sa mga complainant dito talagang humihiring pa dito sa kampo ni Atong Ang kung talagang totoo, no? So, hindi natin sila masisisi kung ganyan ang gusto nila, no? Hindi na nila ituloy yung kaso. Kaya lang, sayang talaga, no? Malaking tao kasing kalaban talaga dito. Tingnan nyo naman, hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli si Atong Ang. Pero kung ordinaryong tao yan, nasa kalaboso na yan, no? Ano masabi nyo guys? Comment down below guys kung nakaabot kayo sa video natin. So, pasensya na kayo guys, ngayon na lang tayo ulit nakagawa ng video dahil busy tayo at may ilan pa tayong mga problema, no? So, ngayon is tuloy-tuloy na yung ating pag-upload ng video. Huwag nyo din kalimutan guys na mag-subscribe sa ating channel, Ken Watch, no? Nang sa ganun lagi kayong updated sa mga iba pa nating mga susunod na video. So, salamat sa panonood.